Bigla, ipinatawag ni Fang Yi ang kanyang nagliliyab na espada ng apoy at madaling hinati ang dambuhalang higanti ng lupa sa dalawa ng hindi man lamang pinagpapawisan. Ito ang nag-iwan sa Lord of the Earth sa matinding gulat, na sumisigaw na pareho silang dapat na makapangyarihang mga Throne Master, kaya walang paraan na ang kanyang pinakamalakas na alas ay mapupunit na parang murang papel. Tinitingnan ng kanyang pinagpapawisang kalaban, ang malamig na titig ni Fang Yi ay nagpakaba ng gusto sa Lord of the Earth. Na nagtulak sa kanya na isigaw na ito ay isang ilusyon lamang at sa galit ay nag-ipon siya ng kanyang kapangyarihan na lumikha ng circle na nakapalibot sa kanya. Bago niya buong pagkabaliw na naghagis ng isang dambuhalang sunod-sunod na sumasabog na mga bato patungo kay Fang Yi. Pero, hindi man lang kumurap si Fang Yi, na casual na lumulutang sa kalawakan habang ang malalaking bato ay lumilipad ng walang pinsala sa kanyang tabi. Tumangging tanggapin ang pagkatalo, binagdikit niya ang kanyang mga kamay at tinipon ng Lord of the Earth ang lahat ng kanyang lakas upang i-activate ang kanyang lihim na teknik. Na nagkukulong kay Fang Yi sa loob ng isang dambuhalang simboryo ng matigas na bato. Sa loob ng madilim na libingang bato, kalmadong iniunat ni Fang Yi ang kanyang kamay at nag-gain ng isang simpleng utos na sirain ang selyo. Isang dambuhalang pagsabog ang agad na nagpatalsak sa buong bilangguang bato patungo sa pagiging alabok, na nag-iwan sa Lord of the Earth na ganap na napatigagal sa gulat. Habang ang mga labi ay bumabagsak sa nawasak na lungsod, lumabas si Fang Yi na nababalot ng umaatungal na gintong apoy at malamig na tinanong ang kanyang natatakot na kalaban kung iyon na nga lang ba talaga ang kaya niyang gawin. Sa parehong pagkakataon, ang purong pagkataranta ay kumalat sa mga tao sa bansa B habang pinapanood nila ang live na broadcast, kung saan ang kanilang mga nangungunang pinuno ay sinasabunutan ang kanilang sarili sa takot, na napagtatantong ang kanilang kampyon ay malapit ng mawasak. Tinatitigan nila ang dambuhalang mga pampublikong screen sa di paniniwala, hindi maunawaan kung paano natatalo ng ganoon katindi ang kanilang kampyon, habang ang mutated na Lord of the Earth ay pinagpapawisan sa ilalim ng mapang epong presyon, na napagtatantong siya ay ganap na nalamangan. Dahil walang natitirang depensa, tanging panunood na lamang ang magagawa niya habang ang langit ay nagiging maliwanag na pula, at ginamit ni Fang Yi ang kanyang kapangyarihan ng Sun God upang magpaulan ng isang nakatatakot na ulan ng nagliliyab na solar na bulalakaw mismo sa ibabaw niya. Ang natatakot na Lord of the Earth ay sumigaw sa matinding dusa bago siya nilamon at nalaho ng nakasisilaw na solar na bagyo, habang ang kanyang nangungunang commander ay nanunood sa pagsabog at isinisigaw ang kanyang titulo sa matinding sindik. Tinitingnan ng umuusok na bunganga ng pagsabog, malamig na sinabi ni Fang Yi na kahit pareho silang may kapangyarihan ng isang throne, ang mananakop ay sadyang napakahina, at ang pagtatangkang hamanin ang kanyang ganap na kapangyarihan ay walang iba kundi isang paghahangad ng kamatayan. Ang balitang ito ay nagdala sa headquarters ng bansa B sa ganap na pagkataranta, kung saan ang kanilang pinuno ay nagmamadaling nag-utos sa kanyang mga opisyal na umalis sa lungsod. Ang pinuno ng bansa ay nagpakilos ng kanilang buong hukbo para sa isang desperado at mapagpatiwakal na pagtugis. Pero, hinawakan siya ng kanyang galit na general sa kwelyo upang pigilan siya, na ipinupunang ang pagpapadala ng mas maraming sundalo ay sariling kapahamakan lamang at ang tanging pag-asa nila ay ang magdasal na patawarin sila ng Sealer. Balik sa pinangyarihan ng labanan ng digmaan, nagulat si Fang Yi sa nakita niya. Sa mismong sandali na ang alabok ay nagsisimula ng hamupa, nakaramdam si Fang Yi ng isang biglaang paggalaw habang ang isang dambuhalang sinag ng gintong enerhiya ay sumabog palabas ng bunganga at lumipad ng diretsyo pataas patungo sa kanya. Nasalo niya ang nagliliwanag na liwanag at mabilis na napagtanto na ito ang core ng Earth Throne, na kusang loob na nag-aalok ng kapangyarihan at pagpapasakop nito sa kanya. Agad siyang binalaan ng system na dahil natalo niya ang nakaraang may-ari, nakamit na niya ngayon ang ganap na kontrol sa Earth Throne. Napangiti sa hindi inaasahang gantimpalang ito, isinara ni Fang Yi ang kanyang kamao, na agad na humihigop sa dambuhala at umiikot na enerhiya ng lupa ng direkta sa kanyang katawan. Palibot ng isang nagliliwanag na globo ng dalawang elemento, tinapos ni Fang Yi ang paghigop sa enerhiya. Ang kanyang mga pulang mata ay maliwanag na nagliliyab habang ganap niyang tinatanggap ang kanyang ikalawang throne. Isang dambuhalang haligi ng gintong liwanag ang bumaril ng diretsyo sa kalangitan, na nag-iwan sa mga kalapit na especially iyan ng kaaway na natatakot habang pinapanood nila ang Sealer na casual na humihigop sa pinakamalakas na kayamanan ng kanilang nasyon.
Pinapanood ito mula sa kanilang sariling headquarters, sina Elder Wu at Su Qingying ay tumingin sa ganap na pagkamangha, na napagtatantong ang Sealer ay opisyal ng naging unang tao na humawak ng dalawang throne, na ganap na nagpapabago sa balanse ng pandaigdigang kapangyarihan. Ito ay nagpadala ng isang alon ng galit at takot sa buong bansa kung saan ang mga galit na mamamayan ay nagtungo sa mga kalye dala ang mga karatula upang humingi ng pandaigdigang parusa at tawagin si Fang Yi na isang mamamatay tao na may malamig na dugo. Lumulutang sa mataas na itaas, malamig na tumingin sa ibaba si Fang Yi sa galit na karamihan, ganap na hindi nababagabag sa kanilang mga desperadong pag-iyak na pigilan ang bansang siya sa pamumuno sa mundo. Sa seryosong mukha, kalmado niyang inihayag na ang Lord of the Earth ay patay na. At pagkatapos, nang may maliwanag na espada sa kanyang kamay, malamig niya silang binalaan na ang bansa ang susunod, na nagdulot sa mga nakaligtas na sundalo ng kaaway na matigilan sa purong takot. Nakatayong may pagmamalaki sa loob ng isang umiikot na bagyo ng elemental na enerhiya, ipinahayag niya na ang kamatayang ito ay isang maliit na bahagi lamang ng halaga na dapat nilang bayaran sa paghamon sa kanyang bansa, na nagbabala na ang sinumang manggahas na magbanta sa kanyang sariling bayan ay mawawasak, saan man sila magtago. Sinabi niya sa kanila na isang beses lamang niya ihahampas ang kanyang espada, at kung sila ay mabubuhay o mamamatay ay ganap na nakasalalay sa kanilang sariling swerte. Sa pagkabahala, ang mga desperadong sundalo ay sumigaw na umurong at pinagsama ang kanilang natitirang enerhiya upang magtayo ng isang dambuhalang pader ng mga pananggalang na kalasag. Pero ito ay ganap na walang silbi, habang inihampas ni Fang Yi ang kanyang espada ng may dambuhalang kapangyarihan, na nagpapakawala ng isang malaki, nakahahati sa langit na alon ng nakasisilaw na gintong apoy. Ang mapangwasak na pagsabog ay agad na nagpadurog sa kanilang pinakamalakas na mga kalasag at naglahos sa mga tumatakbong sundalo, na walang iniwan kahit na ano. Ang hindi kapani-paniwalang atakeng ito ay nag-trigger ng isang dambuhalang tsunami at pamunit ng isang malaking nagliliyab na kanya ng diretsyo sa gitna ng bansa na nagsisilbing isang nakakatakot na babala sa buong mundo na ang bansang siya ay hindi dapat kalabanan.